The president's sauna lasted for over 1.5 hours. In the last part of that speech, the president turned emotional as he recalled the sacrifices of his parents, former President Cory Aquino and slain Senator Ninoy Aquino. Again, the details from Rocky Ignacio. President Aquino lashed back at his critics, saying he is ready to fight for governance and economic reforms, even if his critics might be plotting against his administration. In his fifth State of the Nation address, the president said that to evade on the opportunity to help the Filipino people is to turn his back on his parents, whom he said sacrificed their lives for the country. Mga boss, binigyan ninyo ako ng pagkakataong pamunuan ang transformasyon. Kung hinindihan ko ang hamon na inirap nyo sa akin, para ko na rin sinabi na tutulong akong pahabain ang inyong pagdurusa. At hindi matim ng konsensya ko yun. Kung tinalikuran ko ang pagkakataon, parang tinalikuran ko na rin ang aking ama't ina. At ang lahat ng inalay nila para sa atin. Excuse me po. Hindi po mangyayari yun. Sa paghakbang natin sa tuwid na daan, pinili ninyo ang mabuti at ang tama. Tumutuo kayo sa akin at ako naman po ay tumutuo sa inyo. Ang transformasyong tinatamasa natin ngayon ay magagawa natin permanente sa gabay ng Panginoon hanggat buo ang ating pananalig at tiwala. At hanggat nagsisilbi tayong excuse me po, lakas ng isa't isa. Patuloy nating mapapatunayan na the Filipino is worth dying for. The Filipino The Filipino is worth living for. At idagdag ko naman po, the Filipino is definitely worth fighting for. The Aquino administration is criticized on the issue of the Disbursement Acceleration Program after the Supreme Court declared some of its provisions unconstitutional. But the president said he has already become used to having negative comments. Ang totoo po niyan, wala pa tayo sa pwesto, inaatake na tayo. Sanay na tayong sinalubong ng negatibong komentarista sa almusal, pang-alipusta sa tanghalian, insulto sa hapunan, may triga pa bilang midnight snack. Ngayon nga pong Pangulo ako, tuloy pa rin ang mga kontra sa pagbabago. Sa tingin ko, maski sa pagbabago sa pwesto, hindi pa rin sila titigil. Naalala ko po ang isang matandang babaeng nakausap ko dati sa kampanya. Ang sabi niya sa akin, Noy, mag-iingat ka, marami kang makakabangga. Totoo ang kanyang babala, pero buo ang loob kong kaharapin ang mga nakakabanggang ito. Dahil alam ko, ilan lamang sila at di hamak na napakarami natin. Mas malakas po tayong mga handang makisagwan tungo sa pagbabago. Magtatagumpay tayo sa labang ito dahil tayo ang nasa tama. Nangarap tayo, nagsimula tayo, nagsikap tayo, nakabuelo tayo, at ngayon, umaarangkada na nga po ang Pilipino. The
The president described the move to sow doubts on the minds of the people as desperate. He mentioned that he is on his second life after he survived an ambush attack during the 1987 coup d'etat. Alam po ni Vice President na noong 1987 magkasama kami, may coup d'etat, naambus po tayo doon, at tapos noon pangalawang buhay ko na po ito. Hindi natin maiwasan mag-isip sa mga binubugo natin. May araw kayang pagsampa ng tablado, trabaho huling araw. May magtatagumpay pa maglagay ng bomba. Magtatagumpay pa yung mga maitim na balak ng ating mga katunggaling gusto tayong ibalik sa maling kalakalan. At kung dumating ang panahon po yun, at natapos na po yung ating pangalawang buhay, masasabi ko bang okay na rin? At sasabihin ko po sa inyo, mata sa mata, sa lahat po ng inabot natin, ako po'y masabing kontento na ako. Kontento na po ako dahil panatag ang kalooban ko. Naku, ako po'y mawala na dito, marami po ang magpapatuloy ng ating tinaak na. Baka yun lang po talaga ang papel ko, umpisahan ko. At the end, the president encouraged the public to choose the right leader who will continue the reforms. Gabi-gabi po, bago ako matulog, thank you, nakalampas pa ako sa araw. Kung, sabi nga nung bata kami, finish or not finish, pass your paper, dumating na sa akin. Palagi ko naman, naramdaman ninyo kung anong pagbabagong karapatan ng bawat Pilipino mangyari. At bahala na kayo ituloy ito. Mga boss, kayo ang gumawa ng transformasyong ating tinatamasa. Kayo ang susi ng pagpapatuloy ng lahat ng positibong pagbabagong nabot natin. Buong-buo ang tiwala ko. Nasa eksena man ako o wala, tutungo ang Pilipino sa tama niyang kalalagyan. Kaya hanggang dito lang po ko. Magandang hapon po sa lahat. Maraming salamat sa inyo. For the People's Television, Rocky Ignacio.